Noon, bumuhos ang ulan sa hapon, parang walang tigil, at ang maliit na barangay Maligaya sa tabing ilog ay nalukob sa puting ulap. Humahagupit ang malakas na hangin at ibinabagsak ang ilang puno ng saging sa hardin. Si Marco, pagod mula sa maghapong trabaho bilang construction worker, ay nagmamadaling umuwi sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Ang manipis niyang raincoat ay walang silbi laban sa tindi ng bagyo. Nang dumaan siya sa saradong sari-sari store, bigla siyang huminto. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, may isang payat na babae na nakaupo, mahigpit na nakayakap sa isang maliit na bata. Basang-basa ang buhok ng babae at nakadikit sa kanyang maputlang mukha. Nanginginig ang bata sa kanyang bisig dahil sa lamig. Sila ang mga pulubi na paminsan-minsan ay nakikita niya sa palengke. Ngunit hindi pa niya nakita na ganoon kasama ang kanilang kalagayan. Walang pag-aalinlangan, huminto si Marco. Inalis ang nag-iisang raincoat niya. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may halong pagkamahiyain. Ate, isuot mo muna to. Malakas ang ulan, nilalamig ang bata. Tumingala ang babae, ang malalaking mata niyang malungkot ay puno ng pagtataka. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang maliit na bata sa kanyang yakap, isang pangungusap na tumusok sa puso ni Marco. Kuya, ipahiram mo kay mama ha? Nilalamig si mama. Ang inosente at munting boses na yon ay parang karayom na tumusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ng 32 taong gulang na binata, na hanggang ngayon ay binata pa. Tahimik niyang isinuot ang raincoat sa babae at inabot ang ilang natitirang pera sa bulsa niya. Kunin mo yan at bumili ka ng makakain ng bata. Pagkatapos, mabilis siyang sumakay sa motorsiklo at umalis sa ulan, hindi naglakas loob na lumingon. Ang imahe ng payat na ina at ang sinabi ng bata ay hindi inalis sa kanyang isipan sa buong pag-uwi niya. Ilang araw ang lumipas at hindi na niya nakita ang mag-ina sa palengke. Nakaramdam siya ng kakaibang kawalan sa kanyang puso. Nagsimula siyang maghanap. Nagtanong siya sa iba't ibang tao at sa huli, natagpuan niya sila na nagtatago sa isang inabandonang kubo sa dulo ng barangay. Mataas ang lagnat ng bata at ang ina ay nakaupo lamang, umiiyak habang yakap-yakap ang anak. Dinala ni Marco ang mag-ina sa kalapit na health center. Nagmamadali siyang nangutang para sa gamot. Inalagaan niya sila na parang sarili niyang pamilya. Nalaman niyang Isabel ang pangalan ng babae. Ang bata ay hindi niya tunay na anak, kundi anak ng isa pang pulubi na namatay dahil sa sakit. Naawa siya kaya kinupkop niya. Pagkalipas ng isang linggo, nang gumaling na ang bata, dinala niya ito sa orphanage na malapit doon. Pagkatapos, gumawa si Marco ng isang malaking desisyon. Umuwi siya at sinabi sa kanyang ina, si Aling Marta, "Ma, gusto ko nang magpakasal." Si Aling Marta, na naglilinis ng gulay, ay tuwang-tuwa nang marinig ang anak. Diyos ko, totoo ba yan anak? Sino ang mapalad na babae? Taga saan siya at ano ang trabaho? Huminga ng malalim si Marco at tiningnan ng ina sa mata. Ang pangalan niya ay Isabel. Siya ang pulubi na nakita ko noong umuulan. Ano? Ang basket ng gulay ay nahulog sa sahig ni Aling Marta. Tumayo siya. Nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Marco, ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Magpapakasal ka sa isang pulubi? Gusto mo bang hindi na mapayapa ang kaluluwa ng iyong ama? At gusto mo bang hindi na ako makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan? Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang ina at ang mga tsismis ng buong barangay, nagpasya si Marco na sundin ang kanyang puso. Pagkalipas ng isang linggo, ginanap ang isang simpleng kasalan. Walang handaan, walang magarbong parade, tanging isang hapagkainan para sa mga ninuno at ilang malalapit na kaibigan na dumalo ng may pagtataka at pagkaawa. Si Isabel ay nakasuot ng lumang Filipiniana na hiniram ni Marco. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit may isang kislap ng malambot na kaligayahan
sa kanyang mga mata. Nang hawakan ni Marco ang kamay niya at pumasok sa bahay, narinig nila ang bulungan ng ilang kapitbahay na nakatayo sa labas ng gate. Diyos ko, dinala ni Marco ang problema sa bahay. Siguro nilason siya ng babaeng yan. Wala na bang ibang babae sa barangay at nag-asawa pa ng isang pulubi? Si Melinda, ang kanilang kapitbahay na mahilig sa tsismis, ay nagtaas ng kilay. Tingnan lang natin. Siguro nakita niya na may pera ang pamilya ni Marco, kaya kumapit lang. Tingnan natin kung hanggang kailan sila magtatagal. Nakaupo si Aling Marta sa sulok. Ang kanyang muka ay malungkot at puno ng luha. Wala siyang sinabi, ngunit ang kahihiyan ay kitang-kita sa kanyang mga kulubot. Hindi pinansin ni Marco ang lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Isabel, parang isang tahimik na panunumpa na poprotektahan niya ito sa lahat ng pagsubok. Sa kanilang honeymoon night sa simpleng kwarto, umiyak si Isabel. Tiningnan niya si Marco, nanginginig ang boses. Patawarin mo ako, napasama pa kita at ang nanay mo. Umiling lang si Marco, pinunasan ang luha niya. Huwag mong sabihin yan. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Nandito lang ako. Sa labas, nagsimula na namang bumuhos ang ulan. Tila umiiyak para sa simula ng isang buhay na puno ng pagsubok. Sa unang araw ni Isabel bilang manugang, maaga siyang gumising. Naglinis siya ng bahay, naghanda ng masarap na almusal, at sa kamarahang pumasok sa kwarto ng biyenan. Nang makita siya ni Aling Marta, umubo ito ng malakas at tahimik na lumabas, hindi man lang siya tiningnan. Ang almusal ay naganap sa nakabibinging katahimikan. Ilang subo lang ang kinain ni Aling Marta at saka tumayo. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi ako sanay kumain ng ganyan. Siguro bagay lang yan sa mga nakatira sa lansangan. Ang salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Isabel. Yumuko siya, mahigpit na nakahawak sa kanyang damit. Nakita ni Marco ang nangyari at nagsalita. Bakit mo naman sinabi yan? Nagsumikap si Isabel. Nagsisikap? Tumalikod si Aling Marta at tumaas ang boses. Nagsisikap siyang magdulot ng kahihiyan sa pamilyang to. Iyon ang totoo. Tingnan mo, simula kaninang umaga, may naglakas loob bang pumasok sa bahay natin? Natatakot sila sa iyo, anak. Natatakot silang mahawa sa pagkapulubi ng asawa mo. Mapakiusap, galit na sabi ni Marco. Sinusway mo ako dahil sa kanya, hindi ba? Sige, simula ngayon, gawin ninyo ang gusto nyo sa bahay na to, wala na akong pakialam. Pagkasabi nito, galit na pumasok si Aling Marta sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Ang kapaligiran sa loob ng bahay ay mas masahol pa kaysa sa isang burol. Tahimik na umiiyak si Isabel. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang kanyang payat na balikat ay nanginginig. Umupo si Marco sa tabi niya at niyakap siya. Huwag kang umiyak. Galit lang si Mama, lilipas din yan. Huwag mong dibdibin. Umiling si Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kasalanan ko. Hindi sana ako nagpunta rito. Hindi sana ako naging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat. Mas mahigpit na niyakap ni Marco. Ang pagkakaroon mo sa buhay ko ay isang biyaya. Hayaan mo silang magsalita. Basta magtiwala tayo sa isa't isa, sapat na yon. Ang mga salita ni Marco ay parang isang mainit na tubig na nagpapagaan sa kanyang kaluluwa. Sumandal siya sa balikat nito at naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gayunpaman, ang kapayapaan na yon ay panandalian. Sa mga sumunod na araw, si Aling Marta ay nanatiling malamig at mas matindi pa. Hindi siya kumain ng lutong Isabel. Hindi niya ito kinausap. Ginawa ni Isabel ang lahat ng gawain sa bahay, mula sa paglalaba, pagluluto, hanggang sa pag-aalaga sa maliit na hardin. Nag-iisa siyang gumawa. Parang isang anino. Nagsumikap siyang gawin ang lahat para maging masaya ang kanyang biyenan. Ngunit ang tugon lang ni Aling Marta ay ang pag-irap at ang matatalim na salita.
Hindi rin siya hinayaan ng mga kapitbahay. Sa tuwing lalabas si Isabel, nakikita niya ang mapanuring tingin at naririnig ang mga bulungan. Tingnan ninyo, ang pulubi na yon ay mukhang disente. Bakit siya nagtrabaho ng ganoon? Sino ang nakakaalam? Siguro tamad lang siyang magtrabaho. Ngayon, masaya na siya. Nakapasok sa bahay at hindi na mag-aalala sa gutom. Si Melinda, ang kapitbahay na mahilig sa tsismis, ang pinakamasipag. Sa tuwing nakikita niya si Isabel, sinasadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ni Isabel. Mag-ingat kayo sa mga gamit ninyo mga kapatid. May mga bagong tao sa barangay natin, baka may mawala, hindi ninyo na mahanap. Narinig at naintindihan ni Isabel ang lahat, ngunit yumuko lang siya at naglakad ng mabilis. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Ayaw niyang maging mahirap pa ang sitwasyon ni Marco. Lunok-luha na lang ang ginawa niya. Sinasabi sa sarili na kailangan niyang magsumikap pa. Sa gabi, kapag silang dalawa lang, si Marco ang umaaliw sa kanya. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng mga tao. Hindi naman sila ang namumuhay para sa atin. Tumango si Isabel, ngunit mabigat pa rin ang kanyang puso. Ang kanyang nakaraan ay isang malaking peklat. Hindi niya alam kung paano niya ito maaalis. Natatakot siya na balang araw, hindi nakakayanin ni Marco ang lahat ng pressure na ito at bibitawan siya. Ang takot na yon ay lumalaki. Kinakain ang kanyang kaluluwa bawat araw. Kumakapit lang siya sa pagmamahal ni Marco, parang isang taong nalulunod na nakahawak sa isang life preserver. Pagkalipas ng isang taon, nanganak si Isabel kay Marco ng isang maganda at malusog na babae. Pinangalanan nila itong Sofia. Ang pagsilang ni Sofia ay nagdulot ng kaligayahan sa pamilya na puno ng tensyon. Kahit na malamig pa rin ang ugali ni Aling Marta, nabawasan ang kanyang pagkamatindi. Paminsan-minsan, lihim niyang titingnan ang apo niya at ngingiti. Tuwang-tuwa si Marco. Pag-uwi niya, yayakapin niya agad ang anak niya. Tinitingnan ni Isabel ang kanyang munting anak at tahimik siyang nagdarasal. Nais niya na hindi maranasan ng kanyang anak ang mga sakit at kahihiyan na dinanas niya. Nais niya na magkaroon ng maliwanag na hinaharap ang kanyang anak at mahalin at protektahan ng lahat. Ngunit hindi niya alam na ang bagyo ay nasa harap pa rin at ang pagdating ni Sofia ay magiging simula ng mas malaking trahedya. 5 taon nang lumipas, mabilis na lumipas. Si Sofia ay 5 taong gulang na, maganda at matalino. Ang bata ang nag-iisang liwanag sa kanilang maliit at madilim na bahay. Dahil sa tawa ni Sofia, bumaba ang tensyon sa pamilya. Kahit na hindi pa rin gusto ni Aling Marta ang kanyang manugang, mahal na mahal niya ang kanyang apo. Maaari siyang hindi makipag-usap kay Isabel sa buong araw. Ngunit maaari siyang maglaro kasama si Sofia ng maraming oras. Si Isabel ay pareho pa rin, tahimik at nagtitiis. Nagbukas siya ng maliit na karinderya, kainan, sa dulo ng barangay para tumulong sa asawa. Gumigising siya ng maaga, nagluluto, naglilinis, at saka nagtitinda. Ang kita niya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit mahirap ang buhay, kapag nakikita niya ang kanyang asawa at anak, nagkakaroon siya ng lakas. Si Marco ay mas nagmamahal pa sa kanyang asawa. Nakita niya ang lahat ng sakripisyo at kalungkutan na dinanas ni Isabel. Nagsumikap lang siya at naging mas mabuti sa kanya para makabawi. Lumalim at tumibay ang pagmamahalan ng mag-asawa. Gayunpaman, ang paghamak ng mga tao ay hindi pa rin natapos. Maaring hindi na nila sinasabi sa harap ni Isabel. Ngunit ang mga matatalim na salita ay ibinabaling sa kanyang munting anak. Nagsimulang mag-aral sa nursery school si Sofia. Ang mga bata sa barangay na naimpluwensyahan ng mga sinabi ng matatanda ay madalas na nang-aasar sa kanya. Isang hapon, umuwi si Sofia na malungkot ang mukha. Hindi siya tumakbo para yakapin ang kanyang ina gaya ng dati, kundi tahimik siyang umupo sa sulok ng bakuran. Nagtaka si Isabel at lumapit para magtanong, "Anak ko,
Anong problema? May nangyaring masama ba sa school? Tumingala si Sofia. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha. Nanginginig ang boses niya. Mama, sabi ng mga kaibigan ko, sabi nila na ikaw ay isang pulubi. Hindi nila ako pinapayagang makipaglaro sa kanila. Ang puso ni Isabel ay parang dinurog. Ang sakit na matagal na niyang ibinaon ay muling hinukay at ibinato sa mukha ng kanyang munting anak. Sofia, huwag kang makinig sa mga kaibigan mo. Hindi yan totoo. Ngunit hindi na siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang anak. Sasabihin ba niya ang totoo? Sumandal si Sofia sa yakap ng kanyang ina. Ang kanyang inosenteng boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang mama ko. Masarap ang luto mong syampurado. Ikaw ang pinakamamahal ko. Sinasabi nila ang masama tungkol sa'yo. Kaya hindi na ako makikipaglaro sa kanila. Umiyak si Isabel. Umiyak siya dahil sa pagiging inosente ng kanyang anak. Umiyak siya dahil sa kalupitan ng mga tao. At umiyak siya dahil sa kanyang kapalaran. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Parang ito lang ang paraan para maprotektahan niya ang bata laban sa masasamang salita sa labas. Umuwi si Marco na nakita ang mag-ina na umiiyak at nagalit siya. Nagtanong siya at ibinahagi ni Sofia ang nangyari sa school. Ang mukha ni Marco ay naging madilim. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at tumigas ang mga ugat sa noo niya. Gusto niyang hanapin ang mga magulang ng mga bata upang magtanong, ngunit pinigilan siya ni Isabel. Huwag, honey. Wala kang makukuha sa paggawa niyan. Galit na sila sa atin. Kapag gumawa tayo ng malaking gulo, magkakaroon lang sila ng dahilan para magsalita pa. Ngunit hindi ko kayang hayaan ang anak ko na tratuhin ng ganyan. Wala siyang kasalanan. Galit na sigaw ni Marco. Alam ko. Nanginginig ang boses ni Isabel. Kasalanan ko. Ako ang nagdala ng malas sa'yo at sa anak natin. Huwag mong sabihin yan. Niyakap ni Marco ang mag-ina. Pamilya ang pinakamahalaga. Ang iba, hayaan na natin sila. Kinagabihan, nang marinig ni Aling Marta ang nangyari, huminga lang siya ng malalim. Mahal niya ang kanyang apo, ngunit ang multo ng stepdaughter na pulubi ay humahad lang sa kanya at hindi siya makapagpababa ng loob. Tahimik lang siyang pumasok sa kanyang kwarto. Sa mga sumunod na araw, si Sofia ay hindi na masaya tulad ng dati. Naging tahimik siya at madalas na nakaupo mag-isa. Nahihirapan si Isabel para sa kanyang anak. Sinubukan niyang gawin ang lahat para maging masaya ito. Binilhan niya ito ng mga laruan at nagkwento ng mga istorya. Ngunit ang nangiti ni Sofia ay pilit pa rin. Lumalaki ang bigat sa puso ni Isabel. Nararamdaman niya na parang siya ay isang kriminal, na siya ang dahilan kung bakit nagdurusa ang mga taong mahal niya. Nagsimula siyang mag-isip kung ang kanyang presensya sa bahay na yon ay isang magandang bagay o baka ang kanyang paglisan ang magiging kaligtasan para sa lahat. Ang kasawian ay hindi dumating ng nag-iisa. Habang hindi pa gumagaling ang sakit ng kalooban, isa pang suliranin sa ekonomiya ang sumalanta sa maliit na pamilya. Ang construction site kung saan nagtatrabaho si Marco ay biglang huminto dahil sa pagkalugi ng contractor. Bigla siyang nawalan ng trabaho. Para sa isang manual laborer na tulad niya, na walang college degree at walang high-level skills, ang paghahanap ng bagong trabaho sa mahirap na probinsyang ito ay napakahirap. Ang lahat ng pasanin sa pananalapi ay napunta sa payat na balikat ni Isabel. Ang kanyang maliit na karinderya ay naging nag-iisang pinagkukunan ng kita. Kailangan niyang magpuyat ng mas matagal, gumising ng mas maaga, at magluto ng mas maraming kakanin para ibenta. Ngunit may hangganan ang kakayahan ng tao. Ang kanyang kinikita bawat araw ay sapat lamang para sa kanin, gulay, at isda. Ang tuition fee ni Sofia, ang gamot ni Aling Marta, sa tuwing nagkakasakit, lahat ay naging palaging alalahanin. Nakita ni Marco na lalong pumapayat at namumutla ang kanyang asawa at nagdusa ang kanyang puso.
Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, isang lalaki na hindi kayang tustusan ang kanyang pamilya, ay naging sanhi upang siya ay maging mas magagalitin at tahimik. Naghanap siya ng trabaho kahit saan, mula sa pagbubuhat ng sako, construction aid, hanggang sa pagiging utility worker. Kung sino ang tumawag, iyon ang pinuntahan niya, basta may pera. Ngunit ang trabaho ay hindi regular. Ang pagkain sa hapagkainan ay naging mas simple. Sa halip na karne at isda, ang nasa lamesa ay steamed vegetables at sarsa ng isda. Si Sofia ay napakabata pa para maintindihan ang sitwasyon. Paminsan-minsan, inosente siyang nagtatanong, "Mama, bakit hindi na tayo kumakain ng isda? Gusto ko ng fried fish." Sa mga sandaling iyon, ngingiti lang si Isabel, hahawakan ng ulo ng anak. Masyadong busy si Mama, hindi pa nakakapunta sa palengke. Sa susunod, bibilhan kita ha? Pagkasabi nito, tumalikod siya. Mabilis na pinunasan ang luha niya. Nakaupo si Marco sa tabi, narinig ang tanong ng anak, at nakaramdam ng sakit sa kanyang lalamunan. Yumuko siya at mabilis na isinubo ang kanin. Sinisikap na lunukin ang kapaitan at kahihiyan ng isang ama. Nakita ni Aling Marta na lalong humihirap ang buhay at nag-alala siya para sa kanyang anak, ngunit mas nagalit siya sa kanyang manugang. Sabi niya, ang lahat ng malas na ito ay dahil kay Isabel. Nagsimula siyang magsalita ng may panunukso. Totoo nga, wala talagang silbi. Simula nang pumasok siya sa bahay na to, wala nang magandang nangyari. Lalong naghihirap at nagdudusa ang pamilya. Sinabi niya ang mga salitang iyon sa harap ni na Marco at Isabel habang kumakain. Susubukan sanang ipagtanggol ni Marco ang asawa, ngunit si Isabel ay mahinang kinuha ang kamay niya sa ilalim ng lamesa at umiling. Sanay na siya sa matatalim na salita. Tahimik lang siyang kumain at tumayo para maglinis. Ang katahimikan niya ay lalong nagpagalit kay Aling Marta. Ayan, tahimik at malungkot, parang may lamay. Mahirap na nga ang pamilya, dinala pa ang taong puro problema. Paano pa tayo makakabangon? Hindi na nakatiis si Marco at malakas niyang inilapag ang chopsticks sa lamesa. Galit niyang sinabi, "Ma, sapat na. Ang pamilya natin ay naghihirap dahil wala akong trabaho. Hindi ito kasalanan niya. Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Sinasabi ko sa'yo, kung wala siya, nag-asawa ka sana ng disenteng babae at hindi sana ganito kahirap ang pamilya." Lalong lumakas ang pag-aaway. Umiyak si Sofia. Agad niyang niyakap ang kanyang anak at inaliw. "Shh! Sweetheart, huwag kang umiyak. Hindi nag-aaway si Papa at Lola." Ngunit siya mismo ay nanginginig. Ang kanilang maliit na bahay na nag-iisang kanlungan niya ay puno na rin ng unos. Nararamdaman niya na hindi na niya kayang magtiis. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ng lahat, tahimik na kinuha ni Isabel ang kanyang ipon, ang kaunting perang kinita niya sa pagtitinda, at binilang. Iningatan niya ito, inilagay sa tabi ng kama ni Marco. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng kama, tinitingnan ang natutulog na anak at tahimik na umiyak. Hinalikan niya ang noo ni Sofia at bumulong ng mga salitang hindi niya kayang sabihin nang gising ang bata. "Sofia, I'm sorry. Kailangan ko nang umalis. Manatili ka sa tabi ni na Papa at Lola. Maging mabait ha? Kapag wala na ako, hihinto na ang paghihirap natin. Mahal na mahal kita." Pagkasabi nito, tumalikod siya at tahimik na lumabas sa gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, hindi na siya maaaring manatili pa roon. Ang kanyang presensya ang pinakamalaking pabigat sa mga taong mahal niya. Kinaumagahan, nagising si Marco at hindi niya nakita ang kanyang asawa. Sa tabi ng kama, may isang maliit na bag ng pera at isang note na nakasulat sa isang piraso ng papel mula sa notebook ni Sofia. "Umalis na ako. Mag-ingat ka. Alagaan mo si Sofia at si Mama. Patawad." Nagulat si Marco. Tumakbo siya palabas ng bahay. Tinawag ang pangalan ni Isabel nang wala siyang pag-asa. Naghanap siya kahit saan.
mula sa bus station, train station, hanggang sa mga lugar na maaaring puntahan niya. Ngunit wala siyang nakita. Si Isabel ay naglaho, parang hindi siya nag-exist. Nang malaman ni Aling Marta ang nangyari, sa halip na mag-alala, malamig niyang sinabi, "Mabuti na yan, makahinga na ang pamilya. Ang babaeng yon, nagdudulot lang ng sakit sa ulo." Si Sofia lang ang umiyak ng malakas nang malaman na umalis ang kanyang ina. Ayaw niyang kumain, nakaupo lang siya sa hagdanan, ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa kalsada, naghihintay sa isang pamilyar na anino. Sa tuwing may dadaan, sumisigaw siya, "Mama, bumalik ka na." Pagkatapos, malungkot na naman siya kapag nalaman na hindi ito ang kanyang ina. Ang inosenteng tanong ni Sofia ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Marco. "Papa, saan nagpunta si Mama? Bakit ang tagal niya? Hindi na ba ako mahal ni Mama, Papa?" Niyakap lang ni Marco ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay naging paos. "May trabaho si Mama. Babalik siya agad. Sofia, huwag kang umiyak." Nagsisinungaling siya sa kanyang anak at nagsisinungaling din siya sa kanyang sarili. Natatakot siya na hindi na babalik si Isabel. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-alis ni Isabel sa buong barangay. Ang mga tsismis ay lalong lumakas at mas matindi pa kaysa dati. Sinabi ng mga tao na kinuha niya ang lahat ng pera ng kanyang asawa at tumakas kasama ang ibang lalaki. Sinabi nila na ang isang pulubi ay hindi kailanman magbabago. Si Melinda, ang kapitbahay na mahilig sa tsismis, ang pinakamasaya. "Kita mo na, sabi ko na sa inyo, hindi kayang pagkatiwalaan ng taong yan. Kawawa si Marco, nawalan na ng asawa, nawalan pa ng pera." Ang mga salitang yon ay umabot sa tainga ni Sofia sa school. Ang mga bata, na hindi pa rin gusto ang bata, ay nagkaroon ng dahilan para mangasar. Isang hapon, habang naglalaro, kinuha ng isang mas matandang lalaki ang manika ni Sofia, inihagis sa lupa, at sumigaw, "Huwag kang makipaglaro sa kanya. Ang mama niya ay pulubi," at umalis para sumama sa ibang lalaki. Ang iba ay sumang-ayon. "Oo, ang mama niya ay pulubi." "Hindi ka na mahal ng mama mo," nanigas si Sofia. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Umiyak siya at tumakbo palabas ng school, hindi pinansin ng guro na tumawag sa kanya. Tumakbo lang si Sofia, malabo ang kalsada dahil sa luha. Pag-uwi niya, nakita niya si Marco na nakaupo sa labas. Tumakbo si Sofia sa yakap ng kanyang ama at umiyak ng malakas. "Papa," sabi ng mga kaibigan ko, "ang mama ko ay pulubi at umalis para sumama sa ibang lalaki. Totoo ba, Papa?" Mahigpit na niyakap ni Marco ang kanyang anak na nanginginig. Ang kanyang galit ay sumiklab. Galit siya sa mga taong gumawa ng masama sa kanyang anak. Galit din siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak niya. Hindi siya kayang magsinungaling ng matagal, ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang masakit na katotohanan. Nakita ni Sofia ang pagiging tahimik ng kanyang ama at lalong lumakas ang iyak niya. Ngunit sa gitna ng pag-iyak niya, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpahinto kay Marco. "Hindi ako naniniwala. Mahal na mahal ako ni Mama. Babalik siya. Mahal na mahal kita, Mama. Huwag kang malungkot." Umiyak si Marco. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming problema, umiyak siya na parang bata. Umiyak siya dahil mahal niya ang kanyang anak. Mahal niya ang kanyang asawa at nagdudusa siya dahil sa kanyang hindi magandang pamilya. Kailangan niyang hanapin si Isabel. Sa lahat ng paraan, kailangan niyang ibalik ito. Para sa kanyang anak at para sa kanyang sarili. Hindi makukumpleto ang pamilya kung wala siya. Matapos ang araw na umiyak si Sofia sa pag-uwi mula sa eskwelahan, si Marco ay parang nawala ng kaluluwa. Ang sinabi ng kanyang anak, "Mahal na mahal ako ni Mama, huwag kang malungkot," ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, humihiwa sa kanyang puso. Nagpasya siyang hanapin si Isabel
sa anumang paraan. Hindi niya kayang hayaan ang kanyang anak na lumaki sa kahihiyan at walang pagmamahal ng isang ina. Ipinadala niya si Sofia sa kanyang malalayong kamag-anak sa kabilang barangay sa loob ng ilang araw. Sinabi niyang may kailangan siyang gawin sa lungsod. Nagbalot siya ng kaunting damit at kinuha ang kaunting pera na iniwan ni Isabel. Sinimulan niya ang paghahanap sa kanyang asawa. Naghanap siya sa lahat ng lugar, mula sa mahihirap na apartment, labor market, hanggang sa mga shelter. Dala niya ang nag-iisang larawan ni Isabel, ang lumang larawan nila noong kasal, at nagtanong sa bawat tao. Ngunit ang tugon lang niya ay ang pagiling. Si Isabel ay parang buhangin na tinangay ng hangin. Ilang araw ng paghahanap na walang pag-asa ang nagpabagsak kay Marco. Naubos na ang kanyang pera at kailangan na niyang umuwi. Nang makita niyang tumakbo ang kanyang anak para yakapin siya at pagkatapos ay malungkot na nagtanong, "Mag-isa ka lang, Papa? Nasaan si Mama?" Muli siyang nalungkot. Nang makita ni Aling Marta ang kanyang anak na bumalik na mukhang pagod at malungkot, sa halip na maawa, nagalit pa siya. Nabalitaan niya na si Sofia ay inasar sa school at si Marco ay inabandona ang kanyang trabaho para hanapin ang kanyang asawa na pulubi. Ang kahihiyan at galit sa kanyang puso ay umabot na sa sukatan. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Sofia, tinawag ni Aling Marta si Marco sa labas. Sa ilalim ng malabong buwan, ang mukha niya ay galit at ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. "Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw?" "Ako. Naghanap ako sa kanya." Mahinang sumagot si Marco. "Hinahanap mo siya?" Sigaw ni Aling Marta. Ang kanyang boses ay matalim. "Bakit mo pa siya hinahanap? Ang pag-alis niya ay isang biyaya para sa pamilyang to. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin? Sinasabi nila na hindi tayo mapalad, na dinala niya ang pera at sumama sa ibang lalaki. Sinasabi nila na ang apo ko ay anak ng pulubi at promiscuous na babae. Hindi ka ba nahihiya, Marco?" "Ma, hindi siya ganoong tao." Sinubukan ni Marco na ipagtanggol ang kanyang asawa. "Hindi ganoon? Sabihin mo sa akin, ang isang disente bang babae ay aalis ng walang paalam? Gumising ka, anak. Niloloko ka niya." Hindi ako naniniwala. "Sigurado akong may ibang dahilan." "Ibang dahilan?" Ngumisi si Aling Marta, isang mapait na ngiti. "Ang pinakamalaking dahilan ay ang pagiging tanga mo para dalhin siya rito. Tingnan mo ang sarili mo. Simula nang dumating siya, nagkaroon ba tayo ng isang araw ng kapayapaan? Naghirap tayo, nahiya. At ngayon, wasak na ang pamilya. Dinala mo ang kahihiyan sa pamilyang to, Marco." Ang bawat salita ni Aling Marta ay parang sledgehammer na humampas sa puso ni Marco. Tahimik siyang nakatayo, hindi makapagsalita. Dahil, sa isang banda, totoo ang sinabi niya. Hindi nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang pamilya simula nang dumating si Isabel. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at ang tiwala niya sa kanya ay hindi nagpapahintulot na bumigay siya. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang asawa ko at ina ni Sofia. Matatag na sinabi ni Marco, "Ikaw, ikaw." Galit na galit si Aling Marta, hindi na siya makapagsalita. Itinuro niya ang kanyang anak, nanginginig. "Sige, kung ganoon ka kasigasig, huwag mo na akong tawaging mama. Kung gusto mo siyang hanapin, umalis ka. Umalis ka at maging pulubi na tulad niya. Huwag ka nang bumalik sa bahay na to." Pagkasabi nito, tumalikod siya at pumasok sa bahay. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pagod na mukha. Galit siya sa kanyang anak at naawa rin siya. Naiwan si Marco na nag-iisa sa bakuran. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nalilito siya. Nasa pagitan ng kanyang ina, karangalan ng pamilya at ng kanyang asawa. Ang kaligayahan na sinisikap niyang panatilihin. Tiningnan niya ang kwarto kung saan natutulog si Sofia. Naisip ang inosenteng mukha at ang pagnanais ng kanyang anak na magkaroon ng ina. Alam niya na hindi siya kayang sumuko. Hahanapin niya ulit siya.
Kahit kailangan niyang halungkatin ang buong mundo, kailangan niyang mahanap si Isabel. Kailangan niyang hanapin ang sagot sa lahat ng ito. Sa misunderstanding na pinaniniwalaan niyang nagpapahirap sa kanyang asawa. Habang si Marco ay nagdurusa at nalulula sa kalungkutan, sa isang lugar na mahigit 100 kilometro ang layo, si Isabel ay nagdaranas din ng labis na pagdurusa. Pag-alis niya sa bahay ni Marco, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Ang tanging naisip niya noon ay kumita ng maraming pera at ipadala kay Marco para sa kanyang anak. Ayaw niyang maging pabigat, ayaw niyang maging kahihiyan ng pamilya. Para sa isang babaeng walang ID, walang educational background at walang kakilala, ang paghahanap ng disenteng trabaho sa magandang lungsod na ito ay imposible. Naglakad siya ng ilang araw, naubos ang pera niya at gutom na siya. Sa huli, nagtrabaho siya bilang isang katulong sa isang maliit na karinderya sa isang mahirap na lugar. Nagsisimula ang kanyang trabaho sa 4 at nagtatapos sa 11 p.m. Ginawa niya ang lahat, mula sa paghuhugas ng daan-daang plato, paglilinis, pagbabalat ng gulay, hanggang sa paglilingkod sa mga customer. Ang may-ari ng karinderya ay isang matigas at masungit na babae. Nakita niya na si Isabel ay mabait, tahimik at walang kamag-anak, kaya lalo siyang sinasamantala. Napakababa ng sweldo ni Isabel at naghahanap pa ang may-ari ng dahilan para bawasan pa ito. Kapag nabasag ang plato, nabawasan ng sweldo. Kapag nagreklamo ang customer sa pagkain, kasalanan pa rin niya. Kapag walang customer ang karinderya, sinisisi pa rin siya. Ikaw talaga taga-probinsya. Ang bagal-bagal mo, ang clumsy. Kung wala ako, baka nagpapakain ka na ng lupa sa lansangan. Iyan ang mga salitang madalas na naririnig ni Isabel bawat araw. Tahimik lang siyang yumuko at nagtrabaho. Natatakot siyang mawalan ng trabaho. Kung mawawalan siya ng trabaho, hindi niya alam kung saan siya pupunta at paano siya magpapadala ng pera sa kanyang anak. Ang mga kasamahan at customer sa karinderya ay hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanya. Tinitingnan nila siya ng may paghamak. Tinatawag siyang batang hugas plato o probinsya na. Minsan, may isang lasing na lalaki na humawak sa kanyang kamay at ayaw siyang bitawan. Sumama ka sa akin, ate. Kung maghuhugas ka lang ng plato sa buong buhay mo, wala kang mararating. Sumama ka sa akin, bibigyan kita ng pera para maging masaya ka. Natakot si Isabel at sinubukang tanggalin ang kamay niya. Mahina siyang nagsalita. Pakiusap, bitawan mo ako. May asawa ako. May asawa? At nagtatrabaho ka pa rin ng ganito? Ngumisi ang lalaki. Siguro, walang silbi ang asawa mo. Hayaan mo na siya. Mas masaya ka sa akin. Lumabas ang may-ari ng karinderya. Sa halip na tulungan ng empleyado niya, masama niyang tiningnan si Isabel. Anong ginagawa mo? Bakit nagrereklamo ang customer? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pero hindi ko sinasadya. Walang pero-pero. Ang customer ay laging tama. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Kinagat ni Isabel ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito. Ang pagdurusa ay umabot na sa kanyang lalamunan. Yumuko siya, mahina siyang nagsabi ng pasensya na at tumakbo sa kusina, ang luha niya ay dumaloy. Nararamdaman niya na ang kanyang dangal ay inapakan ng walang awa. Sa gabi, nakahiga sa kanyang kot sa maalikabok at madilim na kusina, umiyak ulit si Isabel. Naaalala niya sina Marco at Sofia, labis niya silang namimiss. Namimiss niya ang mainit na yakap ng kanyang asawa, namimiss niya ang inosenteng boses ng kanyang anak. Nagtatanong siya sa sarili, ano na ang ginagawa ng aking asawa at anak ngayon? Maayos ba sila? Galit ba sila sa akin? Bawat buwan, pagkatapos makuha ang kanyang maliit na sweldo, nagtitipid siya. Kumakain lang ng tira-tirang pagkain sa karinderya. At ang malaking bahagi ng kanyang pera ay ipinapadala niya sa bahay ni na Marco. Hindi siya naglakas loob na tumawag
o sumulat. Tahimik lang siyang nagpapadala ng pera bilang paraan para makabawi sa kanyang pagkakamali. Patuloy siyang nagdusa, araw-araw, umaasa na balang araw ay makakaipon siya ng sapat na pera at makakabalik para makita ang kanyang asawa at anak. Ngunit hindi niya alam na sa probinsya, ang kanyang pagpapadala ng pera ay magiging simula ng isang bagong problema na magdadala sa kanyang pamilya sa mas malaking trahedya. Sa bahay, natanggap ni Marco ang unang money order na walang sender's name. Alam niyang galing ito kay Isabel. Ang kanyang puso ay masaya at malungkot. Masaya siya dahil alam niyang ligtas siya at inaalala pa rin ang kanyang pamilya. Malungkot dahil hindi niya alam kung gaano kahirap ang sitwasyon niya para kumita ng pera. Hawak niya ang gusot na pera at naramdaman niya na puno ito ng pawis at luha ng kanyang asawa. Hindi niya ginamit ang pera. Itinago lang niya ito bilang isang alaala. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho para masuportahan ang kanyang anak. Ngunit ang pagpapadala ng pera ni Isabel ay hindi nakaligtas sa mga mata ni na Aling Marta at ang mga kapitbahay na mahilig sa tsismis. Si Melinda, pagkatapos magtanong sa post office ng ilang beses, ay nalaman ang tungkol dito. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon para magkalat ng masasamang istorya. Isang hapon, tinipon ni Melinda ang ilang babae sa barangay, kumakain ng sunflower seeds at nagbubulungan. Alam ba ninyo, si Isabel, ang asawa ni Marco, nagpadala ng pera sa kanila. Diyos ko, totoo ba? Saan siya kumuha ng pera? Nagtanong ang isa. Ngumisi si Melinda, mahina niyang sinabi na parang isang sikreto. Hindi malinis ang pinanggalingan ng pera na yan. Nabalitaan ko, ang babaeng yan ay may madilim na nakaraan. Nakulong siya dahil sa pagnanakaw. Nakulong. Ang lahat ay nagulat. Huwag kayong maingay, sabi ni Melinda. Sabi nila, nagnakaw siya ng pera at pagkatapos ay nakulong ng ilang taon. Paglabas niya, wala na siyang mukhang maihaharap, kaya naglakbay at naging pulubi. Si Marco ay nagdala ng sakit sa bahay. Ang istorya ay lalong lumaki. Sa isang hapon lang, kumalat na ito sa buong barangay. Naniniwala ang lahat dito dahil ipinaliwanag nito ang lahat ng misteryo tungkol kay Isabel. Bakit siya naging pulubi? Bakit siya umalis ng biglaan? At bakit may pera siyang pinadala? Nang umabot ang balita kay Aling Marta, nagulat siya. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang kahihiyan, pagkaawa, at galit ay nagpadala sa kanya sa gilid ng pagkabaliw. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay nag-asawa ng isang babaeng may ganitong nakaraan. Nararamdaman niya na ang kanyang dangal at ang dangal ng kanilang pamilya ay nawasak. Tumakbo siya sa bahay, hinanap si Marco na nagluluto sa kusina at inihagis ang money order sa mukha niya. Tingnan mo ang mahal mong asawa. Siya ay dating bilanggo, isang scam artist. Narinig mo ba? Nagulat si Marco. Ma, sino ang nagsabi ng ganon? Hindi iyan totoo. Ang buong barangay ay alam na. Ikaw lang ang tanga na naniniwala sa kanya. May nilagay ba siya sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, ang perang pinadala niya ay marumi. Hindi niya ito nakuha sa disenteng paraan. Kung gagamitin mo ang kahit isang sentimo niya, mamamatay ako. Sigaw ni Aling Marta habang umiiyak. Nag-iyakan siya habang sinusuntok ang kanyang dibdib. Naiwan si Marco na hindi makapagsalita. Nakulong, pagnanakaw, ang mga salitang iyon ay hindi niya inakala. Ayaw niyang maniwala. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mabait at matiyagang asawa ay may ganoong nakaraan. Ngunit kumalat na ang tsismis sa buong barangay. Naniwala na ang kanyang ina. Ang kanyang tiwala ay nagsimulang mag-crack. Tiningnan niya ang pera sa lamesa at pagkatapos ay tumingin sa bakuran. Ang pagdududa ay pumasok sa kanyang isipan. Bakit tinago ni Isabel ang kanyang nakaraan? Bakit siya umalis ng mahiwaga? Baka may bahagi ng tsismis na totoo. Ang pagdududa ay parang lason na nagsimulang sumakal sa kanyang puso.
Ang labanan sa pagitan ng pag-ibig, tiwala, at masasamang tsismis ay nagsimulang magpahirap sa kanya gabi-gabi. Habang ang tsismis tungkol kay Isabel ay nasa kasukdulan, isa pang trahedya ang dumating. Si Sofia ay biglang nagkasakit. Mataas ang lagnat ng bata at paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina, "Mama, Mama." Nag-alala sina Marco at Aling Marta. Sa simula, inakala nilang karaniwan lang na lagnat. Binigyan ng fever medicine na binili sa drugstore. Ngunit hindi gumaling ang sakit. Sa ikatlong araw, si Sofia ay nagsimulang mag-convulse. Dali-daling dinala ni Marco ang kanyang anak sa Municipal Health Center. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, nagbago ang mukha ng doktor at pinayuhan siya na dalhin ang bata sa ospital kaagad. Malubha ang dengue ng bata. May mga senyales na ng komplikasyon. Kailangang dalhin agad sa ospital. Huwag magtagal. Parang tinamaan ng kidlat si Marco. Yakap ang kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng katawan at ang paulit-ulit na pag-convulse at ang kanyang puso ay nasasaktan. Tiningnan niya ang kanyang bulsa. Ilang sentimo na lang ang natira. Saan ako kukuha ng pera para sa ospital ngayon? Si Aling Marta ay nataranta, ngunit sa gitna ng pagkalito, hindi pa rin niya nakalimutan ng sisihin. Diyos ko, sinabi ko na sa'yo, minamalas tayo ng babaeng yan. Hindi pa tapos ang isang problema, may iba na namang dumating. Wala ng oras si Marco para makipagtalo sa kanyang ina. Galit siyang sumigaw. "Ma, hindi ito ang oras para mag-away. Kailangang iligtas si Sofia." Nagmamadali siyang nangutang sa buong barangay, ngunit ang lahat ay tumanggi. Ang tsismis tungkol kay Isabel ay nagpatalsik sa mga tao sa kanilang pamilya. Natakot silang pautangin siya dahil baka hindi siya makabayad. O mas masahol pa, tiningnan nila ang kanyang pamilya bilang isang sakit na kailangang iwasan. "Patawad, Marco. Tight din ang budget namin. Subukan mong gamitin ang perang pinadala ng asawa mo. Marami-rami din yun, di ba?" Mataray na sinabi ni Melinda. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Tiniis ang kahihiyan. Bumalik siya sa bahay ng walang pag-asa. Si Sofia sa kama ay lalong humihina. Ang paghinga niya ay mabagal at ang kanyang balat ay may mga dengue spots. Tinitingnan niya ang kanyang anak na nakikipaglaban sa kamatayan. Naramdaman niya ang labis na kawalan ng kakayahan. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kahinaan at kawalang silbi. Sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa, nakita niya ang kanyang lumang motorsiklo, ang kanyang kasama sa maraming taon, ang nag-iisang valuable asset na natitira sa bahay. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang motorsiklo. "Ma, bantayan mo si Sofia. Aalis ako sandali at babalik agad." Nagmaneho siya patungo sa nag-iisang pawn shop sa bayan. Ibinenta niya ang motorsiklo sa napakamurang presyo. Sapat lang para sa paunang bayad sa ospital at transportasyon. Hawak ang pera, hindi siya nanghinayang. Ang tanging naisip niya ay iligtas ang kanyang anak. Mabilis siyang nag-arkila ng tricycle at dinala si Sofia at Aling Marta sa ospital sa bayan. Sa daan, si Sofia ay nakahiga sa bisig ng kanyang lola. Paminsan-minsan ay nagising siya mula sa kanyang lagnat at mahinang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Niyakap ni Aling Marta ang kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang pagiging masungit kay Isabel ay labis na. Kung nandito lang si Isabel, hindi sana mangyayari ito. Sa emergency room hindi mapakali si Marco. Tinitingnan niya ang pulang ilaw na nakabukas at ang kanyang puso ay nasusunog. Nagdasal siya na iligtas ang kanyang anak. Handa siyang isakripisyo ang lahat, pati na ang kanyang buhay, para lang maging ligtas ang kanyang anak. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor na may pagod na mukha. Dinala namin ang bata sa pediatric ward. Malubha ang sitwasyon, bumaba ng husto ang platelet count. Kailangang maging handa kayo. Ang mga susunod na araw ang magiging pinakamahirap. Sa narinig ni Marco, gumuho ang mundo niya. Nanginig siya. Kailangan niyang humawak sa pader
para hindi matumba. Tiningnan niya ang kanyang munting anak na nakahiga sa kama, na napapalibutan ng mga tube at IV. Ang sakit at kawalan ng kakayahan ay halos pumatay sa lalaki. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kahinaan. Ang mga araw na si Sofia ay nasa ospital, ang pinakamahaba sa buhay ni Marco. Nagpapalitan sila ni Aling Marta sa pagbabantay. Ang ospital ay maliit, walang sapat na kama para sa mga kompanyon. Sa gabi, si Marco ay nakahiga sa sahig sa labas ng hallway at si Aling Marta ay natutulog sa tabi ng kama ng kanyang apo. Si Sofia ay may mataas pa ring lagnat, pumayat, ang kanyang labi ay tuyo, at ang kanyang balat ay namumutla, may rashes ng dengue. Ang mga injection marks sa kanyang maliit na braso ay nagpabigat sa puso ni Marco. Ang pera mula sa motorsiklo ay mabilis na naubos. Bawat araw may mga bagong billing statement. Nagtakbo siya sa iba't ibang lugar para humiram ng pera, ngunit kakaunti lang ang nakuha niya. Halos hindi siya kumain, hindi siya natutulog. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang balbas ay hindi naayos. Umupo siya ng maraming oras sa tabi ng kanyang anak. Hawak ang munting kamay, bumulong ng mga salita ng pag-asa. Sofia, please be strong. Kailangan mong gumaling para makabalik tayo sa bahay. Mahal ka ni Papa. Sa kanyang lagnat, si Sofia ay hindi lang tumawag sa kanyang ina, kundi nagsalita rin ng mga bagay na nagpagulat kina Marco at Aling Marta. Isang gabi, habang natutulog si Marco dahil sa matinding pagod, nagising siya sa boses ng kanyang anak. Papa, huwag mong iwan si Mama. Kawawa si Mama, umiiyak siya ng sobra. Ang mahina, putol-putol na boses ni Sofia sa gitna ng tahimik na gabi ay nakakasakit ng puso. Nagising si Marco, tumayo. Si Aling Marta ay nagising din at lumapit sa kama. Si Sofia ay nagsasalita pa rin sa kanyang lagnat. Mama, huwag kang umalis. Namimiss kita. Maging mabait ka, ha? Papa, huwag mong sigawan si Mama. Nanigas si Marco. Si Aling Marta ay hindi makagalaw. Ang munting bata ay naramdaman ng lahat kahit hindi siya nagsasalita. Alam niya kung gaano nagdusa ang kanyang ina. Alam niya ang mga pag-aaway sa bahay. Alam niya na si Marco at Aling Marta ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanyang ina. Ang mga salita ni Sofia ay hindi lagnat, kundi ang kanyang takot, ang sakit na tinago sa kanyang inosenteng kaluluwa. Tiningnan ni Marco ang kanyang anak, at ang luha niya ay dumaloy. Nagkamali siya. Nagkamali siya nang hayaan niya ang mga tsismis at pressure na sumira sa kanyang pagmamahal at tiwala sa kanyang asawa. Sinaktan niya ito, pinaalis niya ito, at ngayon, nagdurusa ang kanyang anak. Umiyak din si Aling Marta. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ng munting kamay ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Sofia. Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan. Gumaling ka, ha? Hahanapin ko si Mama mo. Hindi ko na siya sesermonan. Mamahalin ko siya tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Patawarin mo ako. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, inamin ni Aling Marta ang kanyang pagkakamali. Ang mga salita ng munting apo sa lagnat ay nagpagising sa kanyang konsensya. Tumayo si Marco. Tiningnan ang kanyang ina at anak. Ang sinabi ni Sofia ay isang warning, isang paalala. Napagtanto niya na anuman ang nakaraan ni Isabel, siya ay isang mabuting ina at isang tapat na asawa. Labis siyang nagdusa. Utang niya rito ang isang apology at isang mapayapang buhay. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Pagkatapos, hahanapin niya si Isabel. Luluhod siya at hihingi ng tawad. Itatayo niya ulit ang kanilang pamilya. Isang tunay na pamilya na walang paghamak, walang pagdududa, at puno lang ng pag-ibig. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa harap niya ay ang iligtas si Sofia mula sa kamatayan. At ang tumataas na bayarin sa ospital ay naging malaking bigat sa balikat ng lalaki. Sa kabutihang palad,
Pagkatapos ng ilang araw ng panganib, si Sofia ay unti-unting gumaling. Ang lagnat ay bumaba at nagising siya, nakakakain na ng kaunting soup. Sinabi ng doktor na ligtas na siya sa pinakamalaking panganib, ngunit kailangan pa ring manatili sa ospital para sa observation. Nakahinga ng maluwag sina Marco at Aling Marta. Ngunit ang alalahanin tungkol sa bayarin sa ospital ay naroon pa rin. Malapit nang maubos ang mga inutang na pera at ang araw-araw na gasto sa ospital ay hindi maliit. Sa sandaling iyon, si Marco ay nakatanggap ng money order na ipinadala sa ospital. Mas malaki ang halaga nito kaysa sa mga nakaraang beses. Alam niyang galing ito kay Isabel. Siguro ay nalaman niya ang sakit ng anak nila. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Sa isang banda, nagpapasalamat siya dahil ang pera ay dumating sa tamang oras, tulad ng isang lifeline para sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, ang pagdududa tungkol sa pinagmulan ng pera at ang masasamang tsismis ay muling sumiklab sa kanyang puso. Bakit siya nagpadala lang ng pera at hindi umuwi? Nasaan siya? Ano ang ginagawa niya para kumita ng ganoong kalaking pera? Ang mga tanong ay umukit sa isipan ni Marco na nagpapahirap sa kanya. Ang pag-ibig at rasyonalis sa kanyang isip ay nagsimula ng matinding labanan. Sinasabi ng kanyang puso na magtiwala sa kanyang asawa, sa mabait na babae na nagbahagi sa kanya ng hirap at ginhawa. Ngunit ang kanyang rasyonale na naapektuhan ng mga sinabi ng kanyang ina at ng mga taga-baryo ay nagtanim ng buto ng pagdududa. Totoo bang may madilim na nakaraan si Isabel? Nakuha ba ang perang ito sa masamang paraan? Ang paghihirap ay kitang-kita sa mukha ni Marco. Siya ay naging mas tahimik at mas madalas magalit ng walang dahilan. Si Aling Marta, pagkatapos ng unang pagsisisi, ay nagsimulang magreklamo ulit nang makita ang kanyang anak na ganoon. Ayan, sinabi ko na sa'yo, ang pera niya ay hindi malinis. Gagamitin mo lang at magdudulot lang ng mas maraming problema. Tingnan mo si Sofia, gumagaling pa lang. Ngunit ikaw ay parang nawawala sa sarili. Hindi magiging mapayapa ang maruming pera. Ma, huwag ka nang magsalita pa. Galit na sinabi ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng dati. Hawak ang pera, pakiramdam niya ay mainit ito tulad ng karbon. Naharap siya sa dalawang pagpipilian. Gamitin ito para iligtas ang kanyang anak o panatilihin ang kanyang dangal at self-respect bilang isang lalaki. Ngunit ang buhay ng kanyang anak ay hindi biro. Sa huli, kinagat niya ang kanyang labi at ginamit ang pera para bayaran ng bayarin sa ospital. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat sa kahihiyan. Nararamdaman niya na ipinagbili niya ang kanyang dangal. Ang pagbabago ni Marco ay napansin ni Sofia. Kahit na mas maganda na ang pakiramdam niya, napakababaw pa rin niya. Nakita niya na mas madalas na malungkot ang kanyang ama. At nakaupo mag-isa. Isang araw, habang sinusubuan siya ni Marco ng soup, nagtanong si Sofia, "Papa, galit ka ba kay Mama?" Nagulat si Marco at muntik nang mahulog ang bowl ng soup. Nag-alangan siyang sumagot. "Hindi. Bakit mo natanong?" "Dahil hindi ka masaya. At si Lola, hindi na rin siya nag-iingay tungkol kay Mama." Inosente siyang sumagot. "Nagpadala si Mama ng pera para gamutin ako. Mahal na mahal ako ni Mama. Huwag ka nang magalit sa kanya, Papa." Ang mga salita ng kanyang anak ay parang isa pang patalim na humiwa sa puso ni Marco. Nahihiya siya sa sarili niyang mga iniisip. Nagdududa ako sa asawa ko na nagsumikap para iligtas ang ating anak. Gaano ako kasamang asawa at ama. Ngunit ang pagdududa, kapag ito ay nagsimula, ay mahirap tanggalin. Lumalaki ang crack sa tiwala ni Marco. Mahal niya si Isabel. Ngunit natatakot siya sa shadowy niyang nakaraan. Natatakot siya na ang tsismis ay totoo. Natatakot siya na isang araw ay sisirain ng kanyang sikreto ang kanyang maliit na pamilya. Ang panloob na labanan na ito ay nagpabago kay Marco. Hindi na siya ang mabait at matatag na lalaki noon. Siya ay naging suspicious, pagod,
at madaling magalit. Ang pagbabago na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa masasamang tao na makialam, na nagtulak sa trahedya ng kanyang pamilya sa kasukdulan. Pagkatapos ng higit sa 2 linggo ng paggamot, pinayagan na si Sofia na umuwi. Ang kanyang kalusugan ay matatag na, ngunit kailangan pa ring alagaan. Dinala ni Marco ang kanyang anak at ina sa bahay. Ang kanyang puso ay mabigat. Ang bahay ay malamig pa rin at magulo. Ang pangungulila niya kay Isabel ay muling sumiklab. Ang balita tungkol sa pag-uwi ng pamilya ni Marco ay mabilis na kumalat. Ngunit sa halip ng mga katanungan at pag-aalala, hinarap nila ang pag-usisa at pagtatanong ng mga kapitbahay. At ang nangunguna ay si Kapitan Benji, ang barangay captain. Hindi na gusto ni Kapitan Benji si Marco sa mahabang panahon. Naniwala siya na ang desisyon ni Marco na mag-asawa ng isang pulubi ay nagpababa sa imahe ng cultural barangay na sinisikap niyang itatag. Ngayon, sa mga tsismis na si Isabel ay nakulong at nagpadala ng pera ng mahiwaga, nagpasya si Kapitan Benji na kailangan niyang makialam. Hindi niya maaaring hayaan ang isang complex element na makaapekto sa peace and order ng barangay. Isang hapon, habang naglilinis si Marco ng bahay, dinala ni Kapitan Benji ang ilang opisyal ng barangay at ang ilang mausisa na kapitbahay, kasama si Melinda, at galit na pumasok. "Marco, nandyan ka ba?" Malakas na tawag ni Kapitan Benji mula sa labas. Lumabas si Marco, nagulat sa dami ng tao sa harap ng kanyang bahay. May masama siyang pakiramdam. "Magandang hapon, Kapitan. May problema po ba?" Hindi siya sinagot ni Kapitan Benji agad. Tiningnan niya ang gulo-gulo na bahay at ang payat na mukha ni Marco nang may pagdududa. "Nabalitaan namin na umuwi na si Sofia mula sa ospital, kaya dumalaw kami. Ngunit may ilang bagay din kaming kailangang linawin sa iyong pamilya." Ang boses ni Kapitan Benji ay puno ng awtoridad. Lumabas sina Aling Marta at Sofia. Si Sofia, na natakot sa mga estrangero, ay nagtago sa likod ng kanyang ama. Inanyayahan sila ni Marco na umupo at uminom ng tubig, ngunit winagayway ni Kapitan Benji ang kanyang kamay. "Hindi na kailangan. Mag-usap tayo dito para maging malinaw ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, may mga masasamang tsismis tungkol sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa, si Isabel. Nakakaapekto ito sa cultural life ng ating barangay." Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Sinisikap na manatiling kalmado. "Kapitan, iyan ay walang basehan na tsismis." "Walang basehan?" Sumingit si Melinda. "Walang apoy, walang usok, hindi ba? Kung malinis ang iyong asawa, bakit siya umalis ng mahiwaga? At saan galing ang perang ipinadala niya? Marumi ba ang pera niya? Mag-ingat ka sa sinasabi mo." Galit na sinabi ni Marco. Nakita ni Kapitan Benji ang tensyon, kaya inilabas niya ang kanyang kamay para mamagitan. "Kalma, hindi kami pumunta rito para makipag-away. Marco, bilang barangay captain, may responsibilidad akong panatilihin ang kaayusan at kapayapaan para sa lahat. Hinihiling ko na ipaliwanag mo ang pagkatao at nakaraan ng iyong asawa. Sino siya? Saan siya galing? Bakit siya naging pulubi? At ano ang ginagawa niya ngayon?" Nanigas si Marco. Pinipilit siya ng mga tao. "Ano ang alam ko tungkol sa nakaraan ni Isabel para ipaliwanag? Ang alam lang niya ay isang kaawa-awang babae na nakita niya sa ulan, isang mabuting asawa at isang mapagmahal na ina. Ako, hindi ko alam." Mahinang sinabi ni Marco. "Hindi alam." Tinaasan siya ng kilay ni Kapitan Benji. "Nag-asawa ka ng isang tao na hindi mo alam ang pagkatao? Hindi ba ito pagsuway sa batas at sa opinyon ng publiko?" Si Aling Marta ay nakatayo sa tabi. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa kahihiyan. Gusto niya lang na may isang butas sa lupa para mapagtaguan. "Kapitan, patawarin ninyo po. Kasalanan ng pamilya namin." Tanga si Marco. "Pakiusap, patawarin ninyo po ang pamilya namin." "Patawad? Hindi ito simpleng bagay."
Galit na sinabi ni Kapitan Benji, "Hindi na ito problema ng pamilya mo lang. Bibigyan namin kayo ng 1 linggong deadline. Una, kailangan mong hanapin si Isabel at dalhin siya rito para magpakita sa amin at ipaliwanag ang lahat. Pangalawa, kailangan mong maghain ng missing persons report sa pulis. Kung hindi, kailangan naming gumawa ng official report sa municipal office tungkol sa isang pamilya na may unidentified person na nagdudulot ng unrest." Pagkasabi nito, umalis si Kapitan Benji at ang mga tao nag-iwan ng isang nakakatakot na katahimikan. Nanatili si Marco na nakatayo. Ang mga salita ni Kapitan Benji ay parang isang sentence na nakabitin sa kanilang pamilya. Wala na siyang atrasan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit, saan ko siya hahanapin ngayon? At kung makita ko siya, handa ba siyang umuwi at harapin ang lahat ng ito? Ang shock mula sa pagtatanong ni Kapitan Benji ay nagpabagsak kay Marco. Ang pressure mula sa gobyerno, sa publiko, at sa kanyang sariling pagdududa ay umabot na sa sukdulan. Kailangan niyang mahanap si Isabel. Ngunit ang mundo ay napakalaki. Saan ko siya hahanapin? Naalala niya na si Isabel ay nagpapadala ng pera mula sa isang post office sa Maynila. Iyon lang ang nag-iisang clue niya. Nagpasya siyang pumunta doon at mag-antay. Baka makita niya siya. Muli niyang ipinadala si Sofia sa kamag-anak, nagsinungaling na maghahanap siya ng trabaho. Kinuha niya ang natitirang pera niya at sumakay sa pinakaunang bus patungong Maynila. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw siyang nakaupo sa isang water store sa tapat ng post office mula umaga hanggang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga taong pumapasok at lumalabas. Hindi naglakas loob na mag-blink. Sa ika-6 na araw, nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, lumitaw ang isang pamilyar na anino. Kahit na mas payat siya, mas maitim, at nakasuot ng lumang uniform ng factory worker, nakilala niya agad si Isabel. Nagmamadali siyang pumasok sa post office. Ang puso ni Marco ay tumibok ng malakas. Tumawid siya sa kalsada at tumakbo sa kanya. "Isabel!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa emosyon. Nagulat si Isabel. Tumalikod siya. Nakita niya si Marco na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Siya ay gulat, nabigla, at may halong takot. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit nahawakan ni Marco ang kanyang kamay. "Isabel, ako to. Huwag kang tumakas. Umuwi ka na sa akin. Namimiss ka namin ni Sofia." Nagmamadaling sinabi ni Marco. Tinaas ni Isabel ang kanyang kamay, lumayo ng 1 hakbang, at mabilis na umiling. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang payat na mukha. "Bakit? Bakit ka nandito? Hindi ako maaaring umuwi. Ang pag-uwi ko ay magdudulot lang ng sakit sa iyo at sa anak natin. Umuwi ka na. Isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala." "Bakit? Bakit mo sinasabi yan? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa bahay? Nagkasakit si Sofia, halos mamatay. Ang buong barangay ay nagsasabi na, nakulong ka. Pinipilit akong magpaliwanag ng mga tao. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Ano ang nakaraan mo?" Ang mga tanong ni Marco ay sunod-sunod. Ang lahat ng galit, sakit at pagdududa ay sumiklab. Kailangan niya ng sagot. Narinig ni Isabel ang mga salitang yon at nagulat siya. Hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang problema. Ang balita na nagkasakit ng malubha ang kanyang anak ay nagwasak sa kanyang puso. Pagkatapos, ang tsismis, ang pressure mula sa mga taga-baryo. Ang lahat ay parang isang mountain ng problema na bumagsak sa kanyang payat na balikat. Umiyak siya ng malakas, isang iyak na puno ng sakit at kawalan ng kakayahan. Umupo siya sa gilid ng kalsada, nakatakip ang mukha. "Patawarin mo ako. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat." Nakita ni Marco ang kanyang asawa na umiiyak at ang kanyang galit ay lumamig at naramdaman lang niya ang sakit. Umupo siya sa tabi niya at niyakap siya. "Huwag ka nang umiyak.
Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. Tumingala si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Gusto niyang sabihin ang lahat ng sikreto na tinago niya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya kaya. Sa likod ng sikreto na yon ay may mga panganib na ayaw niyang makita ni na Marco at Sofia. Natatakot siyang maapektuhan sila. Umiling lang siya, ang kanyang boses ay putol-putol dahil sa pag-iyak. Hindi ko kayang sabihin, Marco, please, maniwala ka sa akin. Hindi ako masamang tao. Wala akong ginawang masama. Meron lang akong personal na problema. Kung ganoon, bakit hindi mo kayang sabihin sa akin? Mag-asawa tayo. Galit na sinabi ni Marco dahil sa kawalan ng kakayahan. Dahil mahal kita, mahal ko si Sofia. Ayaw kong mapahamak kayo. Ang kanilang pag-uusap ay umabot sa dead end. Kailangan ni Marco ng isang malinaw na katotohanan. Ngunit si Isabel ay humingi lang ng blind faith. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Kapag maayos na ang lahat, babalik ako. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ngunit ngayon, umuwi ka na. Alagaan mo ang ating anak. Pakiusap, huwag mo na akong hanapin. Pagkasabi nito, pinunasan ni Isabel ang luha niya, tumayo, at tumakbo. Sumingit siya sa dami ng tao at naglaho. Naiwan si Marco na nakatayo. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa. Nakita niya siya, ngunit hinayaan niya siyang umalis. Ang maikling pagtatagpo ay hindi nakalutas sa problema, kundi nagpadagdag lang sa confusion niya. Bumalik siya sa bahay na mas mabigat ang loob kaysa noong umalis siya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang ina, ang mga taga-baryo, at ang deadline ni Kapitan Benji. Bumalik si Marco sa Barangay Maligaya na walang dala. Hindi niya nahanap si Isabel at wala siyang nakuhang sagot. Dala niya lang ang pakiusap ni Isabel na puno ng luha at ang labis na kalituhan sa kanyang puso. Nang makita ni Aling Marta na nag-iisang umuwi ang kanyang anak, alam na niya ang resulta nang hindi na nagtanong. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mukha ay naging mas malungkot. Ang deadline ni Kapitan Benji ay malapit na. Alam niyang malapit nang sumabog ang storm sa kanilang bahay. Ang kapaligiran sa bahay ay naging napakatahimik, mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Walang nag-uusap. Si Marco ay nalulula sa kanyang sariling pag-iisip. Mahal niya si Isabel, ngunit galit din siya sa kanya at nag-aalala siya sa susunod niyang hakbang. Si Aling Marta ay nabubuhay sa takot at kahihiyan. Hindi na siya naglalakas loob na lumabas ng bahay, natatakot sa mga mata at bulungan ng mga kapitbahay. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa away. Parang time bomb ito, naghihintay lang ng isang maliit na spark para sumabog at dumating ang spark na yon. Pagkatapos ng deadline na 1 linggo, dinala ulit ni Kapitan Benji ang mga tao sa bahay ni Marco. Ang kanyang ugali ay mas matindi na ngayon. Ano, Marco? Ano na ang ginawa mo sa hiningi ko? Yumuko si Marco. Mahina ang kanyang boses. Kapitan, hindi ko pa po siya nahahanap. Hindi nahahanap? Ngumisi si Kapitan Benji. O ayaw mo lang siyang hanapin? Narinig ko na pumunta ka sa lungsod at nakita mo siya. Bakit hindi mo siya dinala rito? Nagulat si Marco. Paano niya nalaman ito? Tumingin siya sa mga tao at nakita niya ang masayang tingin ni Melinda. Naiintindihan niya na. Sigurado siyang nagpadala si Melinda ng tao para sundan siya. Ito, hindi ko po maipaliwanag. Nataranta si Marco. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag. Winagayway ni Kapitan Benji ang kanyang kamay. Dahil hindi ka nakikipagtulungan, kailangan naming sundin ang patakaran. Simula bukas, ang pamilya mo ay sasailalim sa public investigation sa buong barangay. Formal din kaming magpapadala ng liham sa municipality para hilingin sa pulis na imbestigahan ang kaso ni Isabel. Maghanda ka. Pagkasabi nito, umalis si Kapitan Benji.
Hindi binigyan si Marco ng pagkakataon na magsalita. Narinig ni Aling Marta ang lahat mula sa loob. Nang mawala ang anino ni Kapitan Benji, hindi na siya nakatiis. Ang kahihiyan at galit na naipon sa loob ng mahabang panahon ay sumiklab. Tumakbo siya palabas. Itinuro ang kanyang anak at umiyak. Nakita mo na? Nakita mo kung paano mo sinira ang pamilyang to? Public investigation? Pulis ang mag-iimbestiga? Gusto mo ba akong mamatay para maging masaya ka? Anong kasalanan ang ginawa ko para magdusa ng ganito sa katapusan ng buhay ko? Ma, pakiusap ma. Huwag mo na akong tawaging mama. Wala akong anak na kasing tanga mo. Nag-impake si Aling Marta ng kanyang mga damit. Hindi na ako makakapagtiis pa sa bahay na to. Pupunta ako sa bahay ng tiyahin mo para manatili doon. Hanggat hindi mo nalulutas ang problema sa asawa mo at hanggat hindi pa nalilinis ang kahihiyan ng pamilyang to, huwag mo akong hanapin. Ma, huwag kang umalis. Natakot si Marco at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Nakita ni Sofia na umiiyak ang kanyang lola at natatakot ang kanyang ama. Umiyak din siya. Ngunit matatag si Aling Marta. Winagayway niya ang kamay ni Marco at umalis. Ang luha ay dumaloy. Sofia, maging mabait ka sa tabi ng papa mo. Babalik ako pagkatapos ng ilang araw. Nahinto si Aling Marta sandali. Yumuko siya at niyakap ang kanyang apo. Hinalikan ang noo niya. Ang kanyang boses ay naging paos. Pagkatapos, tumayo siya ng matatag at umalis. Hindi na lumingon. Naiwan si Marco na nakatayo, nakatingin sa kanyang ina na lumalayo. Umiiyak si Sofia sa kanyang yakap. Sa malamig na bahay na ito, silang dalawa na lang ang natira. Ang kanyang ina ay umalis. Ang kanyang asawa ay naglaho. Ang mga kapitbahay ay humahamak. Ang gobyerno ay naglalagay ng pressure. Ang lahat ay gumuho sa paligid niya. Iyon ang last straw na nagtulak sa kanyang pagtitiis sa sukdulan. Ang balita na umalis si Aling Marta dahil sa kahihiyan sa kanyang manugang ay naging malaking balita. Mabilis na kumalat dahil kay Melinda at ang mga tsismosa. Sinabi nila na si Aling Marta ay pinalayas ng manugang. Sinabi nila na ang pamilya ni Marco ay tuluyan ng nawasak. Si Melinda ay masayang-masaya. Nakita niya ang pagdurusa ng pamilya ni Marco at ang kanyang inggit ay nasapatan. Ngunit hindi pa rin siya masaya. Gusto niyang si Isabel ay maging disgrasyada at si Marco ay magdusa dahil sa paghamak niya sa opinyon ng publiko at pag-asawa ng isang pulubi. May isang masamang ideya ang pumasok sa isip ni Melinda. Nagpasya siyang magdagdag ng langis sa apoy. Nang gabing yon, pagkatapos kumain, pumasok si Melinda sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Kumuha siya ng isang blangkong papel, isang panulat, at nagsulat ng isang complaint letter. Hindi niya nilagdaan ang kanyang pangalan, ngunit naglagay ng anonymous signature mula sa isang taga-baryo. Ang nilalaman ng liham ay gawa-gawa at masama. Isinulat niya na ang tunay na pangalan ni Isabel ay hindi kilala at siya ay isang professional scam artist na may criminal record. Pagkatapos lumabas ng bilangguan, nagpanggap si Isabel na pulubi para matarget ang mga madaling mauto na lalaki tulad ni Marco. At pagkatapos ay ginamit niya ang trick para magpakasal at nakawin ang ari-arian. Insinuates niya rin na ang perang ipinadala ni Isabel kamakailan ay galing sa pagnanakaw o panloloko. Sa dulo, hiniling niya sa pulisya na imbestigahan at arestuhin ang mapanganib na individual na ito para maibalik ang kapayapaan sa barangay. Pagkatapos magsulat, binasa niya ito at ngumiti. Sa liham na ito, sigurado siyang hindi na ito papansinin ng pulis. Si Isabel ay maaaresto at ang pamilya ni Marco ay tuluyan ng guguho. Kinaumagahan, bago magpunta sa palengke, tahimik na inilagay ni Melinda ang liham sa suggestion box ng barangay hall. Ginawa niya ito ng lihim, walang nakakakita. Pagkatapos, kalmado siyang nagpunta sa palengke, naghihintay sa isang magandang palabas. Ang anonymous letter
ay mabilis na umabot sa kamay ni SPO1 David, ang pulis sa barangay hall. Si David ay isang matatag at kalmadong tao. Narinig niya ang mga tsismis tungkol sa pamilya ni Marco, ngunit hindi siya agad naniwala. Alam niya na sa probinsya, ang mga maliit na bagay ay lumalaki at ang mga walang basehang tsismis ay madalas. Ngunit nang basahin niya ang complaint letter na may mga specific details tungkol sa pagnanakaw, hindi niya ito maaaring balewalain. Kahit na anonymous ito, kailangan niyang imbestigahan ito. Sinimulan niya ang kanyang trabaho ng tahimik. Hindi niya agad tinawag si Marco para magtanong. Nagpunta siya kay Kapitan Benji para magtanong tungkol sa sitwasyon at narinig niya ang istorya na puno ng galit at prejudice. Pagkatapos, naglakad siya sa paligid ng barangay, nagtanong ng mga tanong, nakikinig sa mga tsismis. Mula sa kanyang nakalap, napansin niya na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Isabel na nakulong at nagnanakaw ay galing sa mga tsismis. Walang sino man ang nagbigay ng concrete evidence. Nabalitaan lang nila. Nagduda siya sa authenticity ng liham. Gayunpaman, ang pagkatao ni Isabel ay isang malaking katanungan. Saan siya galing? Bakit siya napunta rito? Ito ang mga kailangan niyang linawin. Nagpasya siyang magsimula sa pinakamaliit na impormasyon na ibinigay ni Marco, ang pangalan ni Isabel at ang lumang larawan ng kasal. Kinunan niya ng litrato ang larawan at ipinadala sa Criminal Investigation Division ng Municipal Police. Hinihiling na tingnan ito sa National Criminal Database at facial recognition. Alam niyang parang naghahanap ng karayom sa dayami, ngunit iyon lang ang nag-iisang paraan niya. Habang tahimik na nag-iimbestiga si David, si Melinda at ang buong barangay ay naghihintay. Naghihintay sila na dumating ang pulis at arestuhin si Isabel o kahit na imbestigahan ang bahay ni Marco. Ngunit lumipas ang ilang araw at tahimik pa rin ang lahat. Nabahala si Melinda, ngunit naniniwala pa rin siya na ang bomb na inihanda niya ay sasabog at ang pinsala nito ay magiging catastrophic. Habang naghihintay si David sa resulta ng search, may isang hindi inaasahang nangyari. Si Isabel ay biglang bumalik. Hindi niya kayang tiisin ang pangungulila sa kanyang anak at ang paghihirap nang malaman niya ang sakit ni Sofia. Gayun din, ang pakiusap ni Marco ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Alam niyang hindi na siya kayang tumakas pa. Nagpasya siyang bumalik. Kahit na kailangan niyang harapin ang anuman, ipinaliwanag niya ang lahat, humingi ng tawad, at pagkatapos, anuman ang mangyayari, handa siya. Ang pagbabalik ni Isabel ay nagdulot ng tuwa at pag-aalala kay Marco. Si Sofia ay masayang-masaya. Umiyak siya, niyakap ang kanyang ina, at paulit-ulit na sinasabi, "Alam ko na babalik ka, namimiss kita." Ang banal na pag-ibig ng isang ina ay nagdala ng init sa madilim na bahay, ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Ang pagbabalik ni Isabel ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kapitbahay. Ang balita ay mabilis na umabot kina Kapitan Benji at SPO1 David. Kinaumagahan, habang kumakain ang pamilya ni Marco ng kanilang unang masayang almusal, pagkatapos ng mahabang panahon, si David ay lumitaw sa pinto. Nakasuot siya ng police uniform, ang kanyang mukha ay seryoso. Kasama niya ang isa pang pulis. "Magandang umaga, Marco. Isabel, bumalik ka na pala? Mayroon kaming ilang bagay na kailangang pag-usapan sa iyo. Hinihiling namin na sumama ka sa amin sa barangay hall." Ang boses ni David ay kalmado, ngunit matatag. Parang huminto ang puso ni Marco. Ang pinakakinatatakutan niya ay sa wakas dumating na. Si Isabel ay namutla. Ang plato sa kanyang kamay ay nanginginig. Nakita ni Sofia ang mga estranghero na nakasuot ng police uniform at natakot siya. "Anong problema, David?" Nataranta si Marco. "Nakakuha kami ng complaint letter tungkol kay Isabel. Para maging objective at sundin ang proseso, kailangan naming magtanong sa kanya para linawin ang ilang impormasyon. Hinihiling namin na sumama ka sa amin, Isabel." Ang kanyang boses ay kalmado ngunit determinado.
Pagrereklamo? Nagulat si Marco. Ano ang reklamo? Wala namang ginawang masama ang asawa ko. Kalma, Marco. Ang lahat ng tama at mali ay malilinawan. Ibinigay ni David ang subina kay Isabel. Hinihiling namin na sumama ka sa amin. Tiningnan ni Isabel ang subena at ang kanyang katawan ay nanginginig. Alam niya na hindi na siya kayang tumakas pa. Tiningnan niya sina Marco at Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nang makita ang dalawang pulis na sumusubok na kunin si Isabel, natakot talaga si Sofia. Binitawan niya ang bowl ng soup, tumakbo, at niyakap ang mga binti ng kanyang ina, umiiyak ng malakas. Mama, huwag kang umalis. Hindi ko hahayaang kunin kanila. Hindi ka masamang tao, pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang tagpo ay nagpahinto sa lahat. Ang inosenteng iyak ng 5 taong gulang na bata ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ng mga nakakita. Ang batang pulis ay tumalikod, hindi naglakas loob na tumingin. Si David, na kilala bilang matatag, ay nakaramdam din ng sakit. Si Melinda at ang ilang mausisa na kapitbahay ay nakatayo sa labas at nang makita nila ito, may ilang hindi nakatiis at umiyak. Si Melinda, kahit na masaya na nagtagumpay ang kanyang plano, ay nakaramdam ng isang maliit na kislap ng pagkakasala nang makita niya si Sofia na umiiyak ng ganoon. Lumuhod si Marco. Niyakap ang kanyang asawa at anak. Ang luha ng lalaki ay dumaloy. Tumingala siya kay David. Ang kanyang boses ay paos. David, pakiusap. May karapatan siyang magbigay ng pahayag. Ang asawa ko ay bagong uwi. Si Sofia ay bagong gumaling. Pakiusap, bigyan mo kami ng kaunting oras. Huminga ng malalim si David para kumalma. Tiningnan niya sina Sofia at Isabel. Ang kanyang boses ay lumambot. Sige, hindi mo na kailangang pumunta sa barangay hall ngayon, Isabel. Ngunit bukas ng 8:01 AM, kailangan mo nang pumunta sa aking office. Si Marco, maaari mong samahan siya. Kailangan itong gawin. Pagkasabi nito, tumalikod siya at sinenyasan ang kanyang kasama na umalis. Ayaw niyang saktan ng bata. Nang makaalis ang 2 pulis, umupo si Isabel sa sahig. Niyakap ang kanyang anak at umiyak. Ang pinakamasamang bangungot niya ay naging totoo. Ang sikreto na sinubukan niyang itago sa loob ng maraming taon ay malapit ng mabunyag. Hindi niya alam kung pagkatapos malaman ang katotohanan, maaari pa rin niyang mapanatili ang kanyang maliit na pamilya. Pagkatapos umalis ni David, ang bahay ni Marco ay nalukob sa isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Si Sofia, dahil sa labis na pag-iyak, ay nakatulog sa bisig ng kanyang ina. Si Isabel ay nakaupo ng hindi gumagalaw. Ang luha ay patuloy na dumadaloy. Naglakad-lakad si Marco sa loob ng bahay, ang kanyang puso ay gulong-gulo. Tiningnan niya ang kanyang payat na asawa at pagkatapos ay ang supoena sa lamesa. Ang tensyon ay umabot na sa sukdulan. Ang pag-ibig, pagdududa, takot at kawalan ng kakayahan ay pumunit sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, hindi na siya nakatiis. Kailangan niya ng sagot ngayon. Isabel, ang boses ni Marco ay paos. Sa puntong ito, hanggang kailan mo pa itatago ang lahat? Complaint letter? Subina? Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Totoo ba ang mga chismis na yon? Tumingala si Isabel. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Umiling siya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ito totoo, honey. Kung ganoon, ano ang totoo? Galit na sumigaw si Marco. Nawala na ang kanyang pagpipigil. Sabihin mo sa akin, sa pagiging tahimik mo, paano mo ako mapipilit na magtiwala sa iyo? Alam mo ba kung gaano nasira ang pamilyang ito dahil sa pagiging tahimik mo? Umalis si Mama, halos mamatay ang anak natin. At ako, nabubuhay ako sa impyerno. Araw-araw, kailangan kong harapin ang kahihiyan at paghamak ng mga tao. Hindi mo ba alam?
Ang bawat salita ni Marco ay parang patalim na tumusok sa puso ni Isabel. Alam niya na labis siyang nagdusa. Kasalanan niya, ngunit ang takot sa nakaraan ay sumakal sa kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Ako, I'm sorry. Paulit-ulit na sinabi ni Isabel ang salitang yon habang umiiyak. Hindi ko kailangan ng apology. Malakas na sinuntok ni Marco ang pader. Nagdugo ang kanyang kamay. Kailangan ko ng katotohanan. Katotohanan. Naiintindihan mo ba? O tinitingnan mo ako bilang isang tanga na madaling lokohin? O, sa puso mo, hindi ako at ang anak natin mahalaga? Hindi kami karapat-dapat sa tiwala mo? Ang kanilang pag-aaway ay lalong lumakas. Ang mga salita ni Marco sa galit, kahit hindi sinasadya, ay labis na nakasakit kay Isabel. Ang tiwala niya ay nawala. Ang kanyang pag-ibig ay puno ng pagdududa. Iyan ang labis na nakasakit sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin? Mahinang sinabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ano pa ang masasabi ko? Tama ka. Kasalanan ko. Ako ang malas. Ako ang pabigat. Hindi sana ako nagpakita sa buhay mo at ng ating anak. Pagkasabi nito, marahan niyang inilagay si Sofia sa kama. Tumayo siya. Pinunasan ang luha niya at tumingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Wala ng init. Kung bukas, mabunyag ang katotohanan at hindi mo na ako kayang tanggapin, maghiwalay na tayo. Ibabalik ko ang kapayapaan sa iyo at sa ating anak. Ang salitang maghiwalay ay nagpahinto kay Marco. Hindi niya kailanman naisip iyon. Galit siya sa kanya, sinisisi niya siya, ngunit hindi niya nais na iwanan siya. Napagtanto niya na lumampas na siya sa limitasyon, sinabi niya ang mga salitang hindi niya dapat sabihin. Isabel, hindi ko yun ibig sabihin. Nataranta si Marco, sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit tumalikod si Isabel, pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Ang pag-iyak niya mula sa loob ay nakakasakit ng puso. Naiwan si Marco na nag-iisa. Ang pagsisisi at kawalan ng kakayahan ay pumunit sa kanya. Ano ang ginawa ko? Itinulak niya ang babae na pinakamamahal niya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ang pamilya na sinisikap niyang itatag at protektahan ay nasa panganib na masira. Ang gabing yon, ang pinakamahaba sa buhay nilang dalawa. Nasa iisang bahay sila, ngunit parang nasa magkabilang mundo. Ang bawat isa ay nalulula sa kanyang sariling pag-iisip at sakit. Ang kinabukasan nila ng pamilyang ito ay malabo na. Ang lahat ay malalaman sa pag-uusap nila sa pulis bukas ng umaga. At hindi nila alam na isang nakakatakot na katotohanan na mas malaki pa sa anumang tsismis ang naghihintay sa kanila. Opo, halos tapos na. Meron na lang po kaming huling bahagi para sa resolusyon at katapusan ng kwento. Ipagpapatuloy ko po ito sa susunod na segment. Kinaumagahan, dinala ni na Marco at Isabel si Sofia sa barangay hall. Ayaw umuwi ni Sofia ng mag-isa, umiyak siya at humiling na sumama sa kanyang ama at ina. Ang tatlo ay naglakad sa katahimikan, mabigat ang kanilang damdamin. Sa daan, nakita nila ang pag-usisa at pagmamasid ng mga taga-baryo. Sa office ni David, mas matindi ang tensyon. Bukod kay David, naroon si Kapitan Benji at ilang opisyal ng barangay. Waring inimbitahan sila bilang mga saksi. Naroon din si Melinda. Kahit hindi inimbitahan, lumapit siya, nagpanggap na isang saksi. Inanyayahan ni David sina Marco at Isabel na umupo. Tiningnan niya si Isabel na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit at nanginginig ang buong katawan. Sinimulan niya ang pag-uusap. Isabel, inimbitahan ka namin dito ngayon para kumpirmahin ang ilang impormasyon tungkol sa anonymous complaint laban sa iyo. Sinasabi sa liham na may criminal record ka tungkol sa panloloko. Totoo ba ito? Umiling si Isabel. Mahina ang kanyang boses. Hindi po.
Hindi po yan totoo. Kung ganoon, maari mo bang ibigay sa amin ang iyong tunay na pangalan, birthday at hometown? Tanong ni David. Nag-atubili si Isabel. Ito ang pinakakinatatakutan niya, ngunit alam niyang wala na siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tunay ko pong pangalan ay Tricia May de la Cruz. Pinanganak po ako noong October 15, 1997 at ako po ay tagalungsod ng Maynila. Tumango si David at nagsulat. Natanggap niya ang resulta ng search mula sa police headquarters kagabi. Ang impormasyon ay tugma. Sige, Tricia May de la Cruz. Binigyang diin ni David ang pangalan. Ayon sa aming verification, wala kang anumang criminal record. Ang complaint ay totally false. Agad na tumahimik ang silid. Nakahinga ng maluwag si Marco, sina Kapitan Benji, at ang iba ay nagtinginan, naguguluhan. Namutla si Melinda. Hindi hinayaan ni David na magkaroon ng oras ang mga tao para makapag-isip. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso at formal. Gayunpaman, sa proseso ng pagpapatunay ng iyong pagkatao, may natuklasan kaming mas nakakagulat na katotohanan. Si Tricia May de la Cruz ay hindi isang ordinaryong tao. Tumigil siya sandali at tumingin kay Isabel na lalong natakot. Ikaw ang nag-iisang anak ni Ginoong Eduardo de la Cruz, ang yumaong chairman ng De La Cruz Group of Companies, isa sa pinakamayaman at pinakakilalang businessman sa Maynila. 5 taon na ang nakararaan. Muling tumahimik ang silid, ngunit ang tahimik na ito ay dulot ng matinding pagkagulat. Napatanga si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tiningnan niya ang kanyang asawa, anak ng isang bilyonaryo, ang kanyang asawang pulubi. Hindi ka panipaniwala. Muntik nang mahulog ang salakot ni Kapitan Benji. Naramdaman ni Melinda na umiikot ang kanyang isip. Nagpatuloy si David, binubuklat ang file. Ang kanyang boses ay kalmado, parang nagbabasa ng isang indictment. 5 taon na ang nakararaan. Pagkatapos mamatay ang iyong ama sa isang aksidente sa kotse, ikaw, bilang nag-iisang tagapagmana, ang nagpatuloy sa group. Ngunit pagkatapos, nagkaroon ng malaking problem. Ang ex-fiancé mo, si Leo, kasama ang ilang stockholders, ay gumawa ng fake evidence na nagpapatunay na nagnakaw ka ng pera. Niloko ka niya para pumirma sa lahat ng transfer papers ng shares, kinuha ang group at pinalayas ka. Hindi lang yon. Huminto si David at tiningnan si Isabel ng may simpatya. Umupa pa siya ng mga goons para tugisin ka, kaya kailangan mong magtago at tumakas. Inagaw niya ang lahat sa iyo, ang iyong yaman, ang iyong karangalan, at ang iyong pangalang Tricia May de la Cruz. Iyan ang dahilan kung bakit ka naglakbay, at sa huli, napadpad ka sa ating barangay. Nagpanggap na isang pulubi. Ang katotohanan ay sa wakas ay nabunyag. Isang katotohanan na hindi nila naisip, trahedya at masakit. Hindi na nakatiis si Isabel. Yumuko siya sa lamesa at umiyak ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay nagdala ng lahat ng injustice, kahihiyan at sakit na dinanas niya sa loob ng 5 taon. Si Marco ay nanatiling nakaupo. Ngayon ay naintindihan na niya ang lahat. Naintindihan niya kung bakit niya itinago ang kanyang nakaraan. Kung bakit hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ayaw niyang maapektuhan sila. Ayaw niyang mahanap siya ng kanyang kaaway at saktan ng kanilang maliit na pamilya. Nagkamali ako. Nagduda ako sa kanya. Ako ay isang masamang asawa. Ang katotohanan na inihayag ni David ay nagdulot ng malaking shock. Ang buong barangay ay nagulat. Wala silang paniwalaan na ang babaeng pulubi na hinamak nila sa loob ng 5 taon ay may ganoong pagkatao at trahedya sa nakaraan. Si Kapitan Benji ang pinakagulat. Umupo siya, ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan. Naalala niya ang mga pagkakataong ginamit niya, ang kanyang kapangyarihan para magbigay ng pressure, magtanong,
at magpahiya sa pamilya ni Marco. Naramdaman niya na napakaliit niya. Si Melinda ay parang sinampal. Hindi siya makatayo. Kailangan niyang humawak sa pader. Ang lahat ng masasamang tsismis na ikinalat niya, ang complaint letter na isinulat niya, ay naging evidence ng kanyang inggit. Hindi siya naglakas loob na tumingin kahit kanino. Gusto lang niyang magtago. Ang balita ay mabilis na umabot kay Aling Marta. Nasa bahay siya ng kanyang kamag-anak nang sabihin ng mga tao sa kanya nanlumo siya. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang manugang na sinermonan niya at tiningnan bilang kahihiyan ng pamilya ay isang marangal na babae at isang biktima. Ang pagsisisi at pagkakasala ay sumiklab sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat matalim na salita, ang bawat malupit na aksyon na ginawa niya kay Isabel. Naalala niya ang araw na umalis siya, iniwan ang kanyang anak at apo sa pinakamahirap na oras. Umiyak si Aling Marta, luha ng pagsisisi. Hindi na siya makapagtiis pa. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang manugang. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa bahay. Nang makarating siya sa kalsada, nakita niya sina Marco at Isabel kasama si Sofia na naglalakad. Ang mga taga-baryo ay nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada. Tinitingnan sila ng may ibang tingin. Hindi na ito paghamak o pag-usisa, kundi paggalang, awa at paghanga. Nang makita si Aling Marta, huminto si Isabel. Natatakot pa rin, ngunit si Aling Marta ay tumakbo. Hindi siya nagsalita. Lumuhod lang siya sa harap ni Isabel. Anak, patawarin mo ako? Nagkamali ako. Masamang biyenan ako, masamang lola. Patawarin mo ako, anak. Umiyak si Aling Marta. Natakot si Isabel, dali-dali niyang tinulungan ang kanyang biyenan na tumayo. Ma, huwag mo pong gawin yan. Hindi po ako galit sa inyo. Tumayo po kayo. Ma, tumakbo si Marco para tulungan ang kanyang ina. Ang tatlo ay niyakap ang isa't isa at umiyak. Ang mga luha ay naghugas ng lahat ng misunderstanding, sakit at galit sa loob ng maraming taon. Si Sofia ay hindi naintindihan ang nangyayari. Nakita niya na umiiyak ang kanyang lola, umiiyak din ang kanyang ama at ina. Kinuha niya ang kanyang munting kamay at pinunasan ng luha ng kanyang lola at ina. Lola, huwag kang umiyak. Mama, huwag kang umiyak. Umuwi na tayo. Ang inosenteng salita ni Sofia ay nagbigay ng koneksyon, nagdala sa lahat ng tao ng magkalapit. Noong gabing iyon, sa maliit na bahay, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon sila ng isang masayang hapunan ng pamilya. Si Aling Marta ay nagluto ng masarap na pagkain para humingi ng tawad sa kanyang manugang. Paulit-ulit siyang nagbigay ng pagkain kay Isabel, nagtatanong at nag-aalaga. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa sa ilalim ng lamesa. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng lahat. Pagsisisi, pag-ibig, at isang pangako na babawi siya sa kanya hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng maraming taon, parang tapos na ang bagyo. Kahit na may mga pagsubok pa rin sa kanilang kinabukasan, naniniwala siya na hanggat magkasama sila, kaya nilang lampasan ang lahat. Pagkatapos mabunyag ang katotohanan, ang buhay ng pamilya ni Marco ay tuluyan ng nagbago. Ang mga taga-baryo ay hindi na tumitingin sa kanila ng may paghamak. Sa halip, sila ay nagbigay ng respeto at awa. Sina Kapitan Benji at Melinda ay paulit-ulit na nagpunta sa bahay para humingi ng tawad, ngunit si Isabel ay mahinang nagbigay ng gift. Para sa kanya, ang kapayapaan ng pamilya ang pinakamahalaga. Pagkatapos linawin ang sitwasyon, tinulungan ni David si Isabel na kumuha ulit ng ID. Pinayuhan din niya si Isabel na maghain ng complaint laban sa taong nanakit sa kanya para makakuha ng katarungan
at makuha ulit ang kanyang ari-arian. Ngunit tumanggi si Isabel. Nawalan na po ako ng 5 taon sa paghahanap at pagtakas. Pagod na po ako. Gusto ko na lang mamuhay ng normal, mapayapa, kasama ang aking asawa at anak. Sinabi niya kay Marco, ang pera at katanyagan ay hindi na mahalaga sa akin ngayon. Iginagalang ni Marco ang desisyon ng kanyang asawa. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng kanyang asawa at anak ang pinakamalaking kayamanan. Ang pamilya ni Marco ay nagkaisa sa matinding kaligayahan. Si Aling Marta ay mas nagmamahal kay Isabel kaysa sa kanyang sariling anak. Inalagaan niya siya, binawi ang mga pagkakamali niya. Patuloy siyang nagmamalaki sa mga kapitbahay. Mayroon akong manugang na mabait at magaling. Sila ang biyaya ko. Sa tulong ng pera na naipon niya at ang tulong ng mga taga-baryo, nagbukas si Isabel ng isang maliit na karinderya sa dulo ng barangay. Pinangalanan niya itong Pamilyang Masaya. Sa kanyang galing sa pagluluto at katapatan, ang kanyang karinderya ay lalong dinadayo. Hindi na nagtatrabaho si Marco bilang construction worker, kundi tumutulong sa kanyang asawa sa karinderya. Ang kanilang buhay ay hindi mayaman tulad ng nakaraan ni Isabel, ngunit puno ito ng tawa at init. Isang payapang hapon. Pagkatapos maglinis ng karinderya, ang tatlo ay lumabas para mamasyal sa tabing ilog. Sumikat ang sunset, kulay ginto ang buong kalangitan. Si Sofia, na nakasuot ng magandang dress, ay tumakbo sa damuhan. Kinuha niya ang isang bulaklak, inilagay sa buhok ng kanyang ina, at pagkatapos ay niyakap ang kanyang lola. Tiningnan niya ang kanyang ama at ina, at bigla siyang nagsalita sa inosente niyang boses. Papa, Mama, tayo na ang pinakamasayang pamilya, hindi ba Papa? Mama? Ang sinabi ng kanyang anak ay nagpahinto kina Marco at Isabel. Nagtinginan sila at pagkatapos ay tiningnan ang kanilang munting anak. Ang luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanilang mukha. Oo, totoo. Dumaan sila sa maraming unos, maraming sakit. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isa't isa. Niyakap ni Marco ang kanyang asawa at anak. Hinalikan niya ang buhok ni Isabel at bumulong, oo anak ko, tayo na ang pinakamasayang pamilya. Sumandal si Isabel sa balikat ng kanyang asawa, yakap ang kanyang anak. Tiningnan niya ang horizon, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang maliwanag na kinabukasan ay nasa harap nila. Para sa kanya, ang kaligayahan ay hindi ang malaking bahay, ang maraming pera, kundi ang mga simpleng sandali na tulad nito. Ang imahe ng pamilya na niyakap ang isa't isa sa liwanag ng sunset ay lumikha ng isang mainit at malalim na aftertaste sa puso ng lahat.